Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nung may matinding pinagdaranan yung pamilya namin, tumawag ako sa nanay ko. Siyempre, siya yung, wala na kasi yung tatay namin noon. Tinawagan ko siya at sa gabing yun, ang sabi niya sa akin, matatapos din ang lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. And that night, yun yung pinakamahimbing siguro na tulog ko. And the following day, she died. Unexpectedly, because of heart attack. Mga kapatid, nung bata ako, sabi ko, kinatatakutan ko lang yung kulog. Pag umulan, kumukulog, kumikidlat, nagtatago sa ilalim ng kama. Pero habang tumatanda tayo, mas marami pa tayong kinatatakutan. Pwedeng pagkawala ng mahal sa buhay, pwedeng hindi pagkapasa sa school, pwedeng pagkawala ng trabaho, pwedeng pagkaaway-away ng mga magulang, ng anak, pagkakahiwalay ng pamilya. Magkakaiba tayo ng bagyo o nos sa buhay. Pero ngayong araw na to, iniiwanan tayo ni Jesus muli ng lakas ng loob para magpatuloy sa kung namang pinagdaraanan natin sa buhay. Sa ating ebanghelyo, natakot yung mga kaibigan ni Jesus. They were so afraid of the big storm. And I was so amazed kasi kung titingnan natin, marami sa kanila yung mangingisda. Alam na nila dapat kung ano yung pakiramdam ng malakas na alon. Pero mga kapatid, siguro ito sumisimbolo sa mga alon ng buhay natin na madalas hindi natin ine-expect. Tulad na nangyari sa akin, hindi ko na-expect na the following day mamamatay agad yung nanay ko. The following day siguro meron tayong ma-receive na news na bad news. Wala na yung kaibigan natin. Kasama lang natin yung isang araw. Kaya masabihan tayo na wala ka ng trabaho. O masabihan na hindi na kita kailangan. Hindi ka pumasa. We have so many unexpected storms. At alam natin kapag may unos, kapag may bagyo, ito ay already out of our control. Hindi na natin kayang kontrolin. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang sabihin lang natin na, okay, dapat tumigil na. No. It's only Jesus who can calm the storm. Kaya nga sinasabi ngayong araw na to, lahat tayo, lahat may pinagdaraanan na unos sa buhay nila. Magkakaiba man tayo ng bangka, marahil yung iba sa atin matatag na dahil pinagtibay na ng panahon at mga experiences sa buhay nila. Pero sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, anuman yung pinagdaraanan mo sa buhay mo ngayon, malaki man yan na unos o maliit, narito ako para samahan ka. Narito ako, sasamahan ka para harapin ang unos na iyan. Kung babalikan natin yung unang pagbasa, yung istorya ni Job, di po ba siya ay napaka mabuting tao? Siya yung tao na sinusunod lahat ng utos at kalooban ng Diyos. Pero at some point ng buhay niya, lahat nawala, lahat kinuha sa kanya, kayamanan, mga mahal niya sa buhay, everything was taken away from him. And he was begging the Lord, Lord, sana naman mapakinggan kita, sana naman magsalita ka, sana Lord. And most of the time, that's how we relate with God. Kapag may pinagdaraan tayo, so Lord, sana marinig namin yung boses mo, sana naman iparamdam mo yung presensya mo. Pero what's amazing is this, God spoke to Job in a whirlwind. Doon sa bagyo, nagsalita ang Diyos. And it's so amazing. Sinasabi rin sa atin na kahit sa gitna ng bagyo, doon nagsasalita ang Diyos. Na sa gitna ng unos, doon natin maririnig ang boses ng Diyos. Pero I tell you, minsan mahirap. Kahit nagsasalita siya, because of our pain, we do not want to listen to Him. Mahirap kapag nandun na tayo kasi, naghihirap, natatakot. Pero layong pinapaalala sa sarili ko, from the last words of my mother, at yun din yung ginagamit natin, di ba?
para pakalmahin yung mga anak natin, mga kaibigan natin. Ang sinasabi natin, tahan na, lilipas din ito, matatapos din ito. At ganun ang bagyo. Pwedeng ngayon napakalakas, bukas makikita yung liwanag. Pwedeng ngayon hindi mo ma-imagine dahil sobrang takot mo, pero kung pagdaraanan at palilipasin kasama ng Diyos, bukas masabi mo na lang, thank you, Lord. Marahil ngayon hindi pa natin maintindihan, dahil nasasaktan pa tayo, later on alam natin, pinagtitibay tayo ng lahat ng mga bagyong ito. We may never understand, just like in the story of Job. Di niya maintindihan bakit kinuha sa kanya lahat, bakit kailangan niyang maghirap, bakit kailangan ganito yung mangyari sa buhay niya. He was a righteous man, pero lahat in the end, binigay rin lang ng Diyos lahat sa kanya. Hindi man tulad ng dati, pero binigay ulit ng Diyos yung sigla, yung buhay mismo sa kanya. Ganon din po tayo mga kapatid. We have our own silent battles right now. Pwedeng nakangiti yan, pwedeng nakangiti yung post sa Facebook niyan, pero who knows, may patinding pinagdaraanan niyan. And that's why Jesus is telling us, huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Dahil alam natin na kapag nandyan si Jesus, kayang pakalmahin kahit ano pang unos na darating sa buhay natin. Because God is stronger than all our fears. God is bigger than our storms. God is bigger than all of our problems. So yung baunin natin ngayon, lahat tayo may kanya-kanyang storya ng ulan, ng unos. Magkakaiba tayo ng bangka, pero may isa tayong Diyos na nagpapalakas sa atin at dadamay sa atin sa lahat ng mga ito. So iwan ko rin yung salitang iniwan ng nanay ko para sa ating lahat. Matatapos din ang lahat. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. And every time I'm confronted with problems and difficulties, I always go back to those words. Because I couldn't imagine how a mother who was going through a lot during that time was able also to say those words to me. So sana tayo rin mga kapatid, especially kung tayo matatag na, sana tayo rin yung maging daan para mapalakas at mapatatag yung mga kaibigan nating natatakot sa gitna ng mga pinagdaraanan nila. And what's our reward when we remain in God and remain in His love? May tatawid tayo papunta doon sa kabilang dako. We will be there on the other side, stronger and better people. Na kaya ring palakasin, kaya ring patatagin, at maging bangka rin ng ibang nalulunod sa kanilang mga problema sa buhay. Once again, with all of our fears right now, manatili sa Diyos. Because once again, He is bigger than all of our fears. Amen.